Okay, we're live. Live na. Welcome sa Facebook Live Training, right? So, today's topic, this is a special episode na gagawin natin. And we're going to start episode number 6 sa Facebook Live Training series natin about online marketing made easy for Pinoy. Okay? So, again, ito pala, may gusto kong sabihin sa inyo. Na-download ko na, upload ko na yung video nung episode 5. Yan, accept natin yan. Episode 5 dito sa loob ng closed group na online marketing made easy for Pinoy. Yan, tapos may nilagay din ako na cheat sheet, yung ginawa kong PDF file dito. Pwede mo ding ma-download dito sa loob ng closed group na to. Kaya if you are not yet a member of this closed group, comment ka lang below this video. Free lang to na membership basta interested ka at kung willing ka talagang matuto ng online marketing from scratch. Guys, kung naririnig niyo ako, you can comment below if you can hear me well. Okay, pwede ka din mag-comment sa baba ng video na to. Let me know kung saan ka nanonood. And you can also share this video sa Facebook mo, sa group mo, even sa fan page mo. Okay? Kasi value din to. Para makita ng mga members mo, mga prospects mo, or mga kasama mo. Okay? So, tayo ng mga 2 minutes. Share ko lang to. Kung gusto niyo mag-comment, pwede kayong mag-comment below. Okay, na-share ko na. So, I hope guys na na-share nyo na din yung video na to. So, yan. Ito yung topic natin today. Okay, so, how to create an effective post. Okay? Actually, itong topic ngayon, maging related siya sa magiging topic natin on Wednesday. Okay? Kasi yung topic natin sa Wednesday, ito, 'di ba? Ito yung topic natin nung yung episode 5. So yung topic natin on Wednesday, maging focus siya on step number 2. Kaya kung hindi ka nakapanood nung last Friday na training natin, then punta ka lang sa online marketing made easy for Pinoy na Facebook group, closed group 'yon. Or mag-comment ka below para mapanood mo ng buo yung training na 'yon. Kasi kung hindi mo napanood ng buo yung training na yon, mahihirapan ka na mag-follow sa magiging training natin on Wednesday. Kaya make sure na mapanood mo ng buo yung episode number 5. Okay? Sa loob ng closed group page, Online Marketing Made Easy for Pinoy, comment ka below this video para ma-add kita doon. Again, free lang yung membership doon. Walang kahit anong babayaran. Ito yung commitment ko sa inyo guys. Basta, willing lang kayo mag-take na action, gawin yung mga kailangan gawin para malaman nyo from scratch how online marketing works for you or paano to i-apply sa ginagawa mong business. Okay? So, yan. So, again, yung topic ngayon, kailangan mo mag-stay. Kailangan mo mag-stay dahil yung topic ngayon is mahalaga siya para sa magiging topic natin on Wednesday. So, it is somehow connected. Okay? So, yan. So, paano nga ba gumawa ng isang effective post? Okay? Ito, pwede mo ito ma-apply sa pagpo-post sa social media, lalo na sa Facebook. Kasi yung Facebook, yan yung pinaka-main source of traffic or audience. Diba, nung episode 1, shinare ko sa inyo kung bakit mahalaga na maraming audience na makakita ng pinopromote mo or ng business mo. 'Di ba? I hope na nakuha yung concept na yun, guys. Kaya ito pwede mo tong gamitin sa Facebook mo, sa pagpo-post mo sa Facebook, sa Instagram, even kung nagpo-promote ka sa Twitter, parang ganon. Or kung nag-i-email ka, kung advanced online marketer ka, kung nag-i-email ka, you can also apply this training doon. Okay? At most of all, etong training today, you can also apply this sa mga future na mga gagawin natin. Okay? Na related dito sa campaign na ginagawa ko
which is Online Marketing Made Easy for You. Okay, for Pinoy. Exclusive lang to for Pinoy. Okay? So, yan siya. So, ano nga ba yung common problem na na-experience natin? Kasi actually, to be honest, ako din, when I started this strategy, nahihirapan din ako. Okay? Kasi lahat naman tayo nagsisimula doon, di ba? So, una talaga mahirap at very challenging, kumbaga. Pero, kung consistent nating i-apply or kung consistent tayong mag-aaral or parang maging keen observer, kumbaga, sa ginagawa natin, then, hindi na siya ganun kahirap. Okay? Lalo na pag paulit-ulit mo siyang ginagawa, pag parati mo siyang ina-apply. Alright? So, kung medyo challenging sa inyo sa umpisa, I can understand you, but then again, sa umpisa lang yan. Okay? So, a master was once a disaster. 'Di ba? So, kailangan talaga na i-endure natin yung pain para makuha natin yung gusto nating goal. Okay? Kaya yan guys, sana i-apply nyo agad yung matutunan nyo or kung ano mang natutunan nyo sa mga past or previous episodes natin at sa matutunan nyo today. Okay? Kasi again, sa umpisa, mahirap talaga. That's why we needed training or kailangan nating apply lahat ng mga natutunan natin. Okay? So, yan siya. So, yung problema natin, minsan, feeling natin na walang pumapansin sa mga post natin, walang nag-open ng email, walang nag-click. Ano bang problema? Kasi yun din yung dilemma ko dati na ano bang kailangan kong gawin para pansinin yung post ko. Okay? Wala man lang nagko-comment, walang nagla-like. Diba? Nakarelate ba kayo doon guys? Yun yung pinaka-problem natin. Pero, ito pala yung totoong problema. Okay? Yung post natin is hindi naging effective kasi it is being delivered to the wrong people. Alright? So, again, yung pinaka-main problem talaga ng na hinaharap natin is hindi yung parang wala namang problema kung parati ka magpo-post sa Facebook, kung every after 2 hours, 3 hours ka mag-post. Pero, you have to make sure na yung post natin na yun is delivered to the right people. Kasi yung nangyari, yung napapansin ko dati sa ginagawa ko, walang pumapansin dun sa mga post ko, na mga prospect ko. Kasi, yung mga post ko, hindi siya properly delivered to the right people. Kumbaga, hindi, paano ba i-explain yon? Basta hindi siya directly yung message is hindi directly naka-deliver sa mga gusto kong prospects. Yun. Yung ganyan. Kaya sinabi ko dito na your post won't be effective if it is being delivered to the wrong people. Okay? So, yan guys. Yan yung totoong problema. It is being delivered to the wrong people. Alright, so paano ba yan, coach? So, anong kailangan natin gawin? So, ang kailangan natin gawin is we need to address our message to our target market. Diba, sa previous na episode natin, sa episode 5 at episode 4, diba, parati kong inulit-ulit na yung step 1, para maging successful ka sa campaign mo, kailangan na i-determine mo yung niche mo or yung specialized market mo or yung gusto mo na i-touch talaga na place, kumbaga, or yung expertise, 'di ba, yung interest mo na market. Okay? Kasi importante yung niche mo, kailangan na i-determine mo yung niche mo kasi doon magiging focus yung magiging message mo sa mga post mo or sa mga emails na gagawin mo in the future. Okay? Kaya, importante na alam natin yung niche natin para malaman natin kung sino talaga yung target market natin. Katulad ako, yung niche ko kasi, di ba nasabi ko sa inyo, is digital marketing, information marketing. Kasi, yung ino-offer ko is yung mga tools para sa online marketing. Nag-offer ako ng training for online marketing, mga digital products or mga information products.
Kaya yung mga target market ko is yung mga tao na naghahanap ng solusyon, okay, ng solusyon para makakuha sila ng maraming prospects, nang hindi nare-reject. Kasi yung product na ino-offer ko is, they are tools, kumbaga, na magsusolve ng problem ng prospects para hindi sila ma-reject or para magawa nila yung business nila 24/7, kahit nakasama yung pamilya nila, maging automated yung business nila, even yung pagfa-follow up. Kasi 'di ba, yan yung madalas na problema ng mga marketers ngayon, kasi na-experience ko na din yan before when I was doing my MLM business dati. Kaya ako nag-fail dati. Okay? Yun yung main solution na gusto kong iparating sa mga prospects ko, na zero rejection, na magkaroon ng time freedom, na nagagawa pa rin yung business nila, even 24 hours, or even kasama yung mga mahal nila sa buhay, tapos magkakaroon ng automated follow-up, okay, para magawa pa rin nila yung mga kailangan nilang gawin, okay, makasama yung pamilya, mga ganun mga bagay. So, yun yung ino-offer ko. Okay? So, tingnan nyo kung gaano kahalaga yung niche para ma-determine yung target market. At kung gaano kahalaga na i-determine natin yung target market natin para maging focus yung message natin. Okay? So, mamaya, ipapakita ko sa inyo kung paano gawin yon. Okay? Basta ito lang muna yung yung sa start, na we need to address our message only to our target market. Okay? So, yan. How to determine your target market. Ito, make sure na kung may papel ka, may ballpen ka sa harap mo, make sure na i-take note mo to, okay? Kasi dito magre-revolve yung message mo na gagamitin mo sa mga post mo, sa email, or even sa pag-chat, okay? Pwede mong gamitin to para ma-persuade yung mga prospects mo, okay? Yan. So, how to determine your target market? Ito, we need to know the benefits of our products. Okay? Kasi kung hindi natin alam kung ano yung benefit ng products natin, then hindi natin alam, or hindi tayo magkakaroon ng idea paano natin ipoposition yung product natin as a solution. Okay? Diba natandaan nyo last time na sinabi ko na kailangan ipakita natin sa prospects natin yung end result na makukuha niya once na mag-join sila sa business mo, or once na bibili sila sa mga products na in-offer mo. Okay? Ganun kahalaga yung pag-determine ng benefit na meron tayo sa mga products na in-offer natin. Diba may kasabihan nga, diba, na we need to become the product of our product. Kasi once na maging completely sold out tayo first sa in-offer natin na product, then hindi na ganun kahirap na i-explain sa mga prospects natin, or hindi na ganun kahirap i-relay yung message. Kumbaga, parang mas simplify natin yung kung paano natin i-deliver sa mga prospects natin yung benefit na meron tayo sa ino-offer natin na product. Kasi, 'di ba, sabi nga na mahalaga yung benefit kaysa sa feature, kasi yung benefit, yan yung nagbebenta, okay? Yung feature, yan lang yung nagsasabi kung ano yung meron yung product mo. But yung benefit, yan yung magsasabi kung ano yung end result na makukuha ng mga prospect mo once they're going to use the product. Okay? Kaya sinabi na, features tell, benefits sell. Yan yung hindi ko makakalimutan. Features tell, benefits sell. Okay? Kaya mahalaga na parati nating ibida yung benefit ng product natin, at mahalaga na tayo mismo maging completely sold out sa product natin. We need to become the product of our product, kumbaga. Okay? So, yan. Next is we need to determine what kind of prospects you want to target. Yan. Alam mo na kung anong benefit ng products mo. Okay? So, yung next na pwede mong gawin is alamin mo kung ano yung mga prospect na gusto mong i-target sa ginagawa mong business. Katulad, kung yung product mo is about yung kung ino-offer mo is yung pampaputi, example,
syempre, yung itatarget mo ng mga prospects, yung gustong magpaputi, 'di ba? Mostly mga ano yung mga teenager or mga nasa age na teen hanggang mga 20 plus, ganun, or hanggang mga 30. Okay? Yun yung madalas na market doon. So, yung mga taong yun yung pwede mong i-target. Yun yung mga product na pwede mong maging customers. Okay? So, yung mga tao na naghahanap ng solusyon sa problems nila. So, parang ganun. Guys, sa akin, yung product ko is about information product para sa online marketing ng mga training, online marketing na tools. So, yung klase na prospect na gusto kong i-target, syempre, yung mga tao na willing matuto, willing makinig, at willing gawin yung mga kailangan gawin para matutunan nila yung online marketing, para makuha nila yung desired result na gusto nila. Okay? While learning, they are also earning. So, yan yung klase ng prospect na gusto kong i-target or ma-attract, yung mga willing lang matuto, willing makinig, willing mag-commit, at of course, willing i-apply yung mga training na makikita nila or makukuha nila from me. Okay? So, ito, address their pain points and show end result. Ito, di ba, naalala niyo yung sinabi ko before, na minsan, or yung tao, majority of the times, bumibili yan out of emotion, kumbaga. So, para maano natin yung emotion, ma-address natin yung emotion ng tao, doon natin ita-target yung pain points, 'di ba? Kaya kailangan na i-address natin yung pain points ng prospect na gusto mong maka-work or gusto mong maging customer. Katulad, ay sa akin, okay, example ko lang sa akin kasi yung ino-offer ko kasi mas madaling i-explain. Sa akin, yung gusto kong i-address na pain point, yung, syempre, yung nare-reject, yung parating naiindihan, di ba? Yung kulang sa oras na magawa yung business. Kasi ako din, I started doing this kind of business when I was a full-time employee na yun talaga, kailangan pa mag-overtime during weekend. So, ganun mga pain points na gustong magkaroon ng income talaga sa ginagawang business. Pero hindi magawa-gawa dahil nga, yun nga, may full-time na work, wala nang oras para mag-prospecting sa labas, mga ganun mga bagay. So, yung result na gusto kong ipakita sa kanila is that it is very possible for them na makagather ng prospects kahit na hindi personally na mag-explain ng harap-harapan sa mga prospects nila, na posible na makuha ng prospect, okay, automatically, kahit na nasa work ka, you can still build your network, you can still build your list, okay, using online marketing. So, hindi mo na kailangan na magpakahirap na makapag-usap sa napakaraming prospect physically dahil you can possibly do it online, okay, using this kind of strategy. So, parang ganung mga end result. Okay, so kung ino-offer mo naman is mga physical products like yung kaninang example ko na pampaputi, syempre, pakita mo parati yung end result na ma-deliver ng product mo. Okay, kaya nga 'di ba, importante na magpakita ng testimonial kung yung mga product mo is ganun, na may before and after, kasi mas effective siya. Mas madaling ma-persuade yung mga prospect natin pag makikita nila parati yung benefit or yung end result. At sa pagpo-post din, napansin ko na mas na-persuade yung mga prospect natin once na ma-trigger natin yung pain points, tapos mapakita natin clearly yung end result na pwede nilang makuha once they get our product. Parang ganun. Okay? So, yan siya. Magbibigay tayo ng example later paano to. So, eto naman, etong karagdagan. So, what specific problem you want to solve? Gaya na yung sinabi ko kanina, yung problem na gusto kong isolve, yung nahihirapan mag-prospecting, parating nare-reject, parating nai-Indian, kulang sa oras, kasi may full-time na work, parang ganun, pero gustong kumita pa rin sa ginagawang business. So, ganung mga problem.
which is common sa mga marketers ngayon, especially yung mga millennials. 'Di ba? So, ito, what type of person you want to work with or who are your dream customers. So, it's the same with determine what kind of prospects you want to target. So, ito, kailangan na i-determine mo yung dream customers mo. Okay? Kung sino na yung mga tao na gusto mong makita ng offer mo. Kasi, mahirap, ito, napansin ko na mahirap na mag-target ng tao na hindi naman talaga mga target customers natin. Okay? So, paano yun? Kasi ako dati, kakasimula ko pa lang, kung sino-sino lang yung tina-target ko. Parang, yung message ko, parang hinalo ko na lahat, dun ko na hinalo lahat, na isang bagsakan lang yung pagpo-promote ko, pag-offer ko. So, yung nangyari, yung iba is hindi nagre-respond. Okay? Yung iba is walang pakialam kasi wala talaga silang pakialam. Pakialam ko ba kung ano yung benefit ng product mo is hindi naman para sa akin yan. Parang ganun. Kaya importante na alamin or i-target mo lang yung mga dream customers mo para hindi mahirap i-persuade sila. So, parang ganun. Okay? Kasi hindi talaga mahirap persuade ng isang tao kung sila talaga yung target mo. Okay? Hindi na kailangan na mag-convince, hindi mo na kailangan na magpakahirap, kumbaga, masyado, para maging part sila ng team mo. Kasi, sila na mismo alam kung ano, parang clear na sa kanila yung message na sinasabi mo, okay? Yung benefit ng product mo, kaya sila na mismo yung lalapit sa'yo. Parang ganun. Okay? So, ito what keeps them awake at night, parang ito din yun, yung pain points nila. Okay? So, bakit hindi sila nakakatulog? Kasi 'di ba pag yung tao may problema, hindi talaga nakakatulog na maayos 'yan. 'Di ba? Kahit tayo, okay? Kahit ikaw na nanonood ngayon kung may problema ka, 'di ba, hindi ka nakakatulog na maayos. So, parang ganoon. I-determine mo kung ano yung mga bagay-bagay that's keeping them awake at night, na kung bakit hindi sila makakatulog na maayos. Eto, how old are these people? Gaya na sinabi ko kanina, yung age gap. Okay? Kasi ako, yung tina-target ko lang na age yung bracket ng tao para sa in-offer ko is yung from 23 hanggang 45 years old. Okay? Kasi yun yung gusto kong i-target or i-attract ng mga tao sa ino-offer ko na promotion, okay, as much as possible, lalo na pag nagpi-Facebook ads ako, okay, we will talk about it later sa mga next na mga episodes natin. Yun yung mga kind of people na gusto kong maka-work or gusto kong maging part ng training ko, okay, kasi feeling ko, yung mga ganung klaseng tao is hindi siya mahirap turuan, okay, alright? So, where are they located? Okay, mainly, yung ginagawa kong target sa Philippines lang. Kaya nga, di ba, yung campaign ko is online marketing made easy for Pinoy. Kasi gusto kong i-target yung mga tao here in the Philippines lang muna. So, sa atin lang muna, kumbaga. But, kung yung product mo is international, or kung willing kang mag-ship ng product mo, kung physical product yung in-offer mo, kung willing ka mag-ship ng product mo international or if may branch ka sa labas ng bansa, then it's okay to target those people. But make sure na naka-cluster siya. Okay? Naka-group. Okay? Naka-group. Bale, gawa ka ng message for this kind of people sa ganitong country, Parang iba-ibahin mo yung message mo. Okay? Kasi, di ba, iba't iba yung culture ng tao sa iba't ibang bansa. Okay? So, kaya importante na pag yung target mo is from other country, then kailangan na maging familiar ka kung ano yung culture ng country na yon para yung message mo is hindi nakaka-offend. Parang ganun. Kasi may mga words, 'di ba, na akala natin okay pero nakaka-offend sa ibang tao, lalo na pag iba yung lahi. Okay? Parang ganun. So, what is their job? Ito, saan sila nagwo-work? Bakit? Kasi, kung
kung target mo is mga call center agents, okay? Syempre, yung message mo, yung post mo dapat naka-schedule sa gabi. Okay? Kasi minsan, yung mga call center agents, majority of the times, lalo na mga graveyard, yung shift nila, mag-Facebook lang yan sila pag naka-break. Kasi ako, call center agent din ako before. So, yun. Gising sa gabi, tulog sa umaga. Kung magpo-post ka sa umaga, hindi talaga papansinin ng mga prospect mo, ng mga call center agent, kasi tulog yan sila. Kung yung mga message mo is schedule mo sa gabi, tapos call center agent yung mga target market mo, then, malaking possibility na mababasa nila yun. Kasi yun yung mga time na gising sila. So, parang ganun. Okay? Alright? Kung kung example, kung ino-offer mo, kasi ako, affiliate ako ng Truly Rich Club. Okay? So, yung offer ko is para sa mga employee. So, minsan, sa pag-ads ko, kasi more on paid ads ako kasi mas mabilis siya. And don't worry, matutunan mo yan sa mga next na episodes. Ito, minsan, yung tinatarget ko is mga employee. Kaya may ads ako na tumatakbo dati sa gabi, tapos may ads ako na tumatakbo sa umaga. Kasi mini-measure ko kung ano yung mas effective. So, parang ganon. Parang naka-cluster na, kumbaga yung ginawa kong ads, naka-group na siya. Depende doon sa mga tina-target ko na tao, kind of people, at what kind of job they have. Parang ganon. Okay? So, yun. Guys. Ito din, how much are they earning? Ito, kasi minsan, 'di ba, nagta-target ako dati ng mga tao na yun, kulang sa income, kulang parati sa income kasi yung experience ko before then when I was a full-time employee na napasali ako sa Ignition Marketing na Unity Network na ngayon because of those message na kulang yung income. So, parang ganon. So, pwede ka mag-target ng isulat mo lang sa papel kung yung mga gusto mo bang i-target na tao is ito lang yung bracket ng income per month, like 15,000 or 20,000 per month. Parang ganon. Tapos, ilagay mo sa message mo. Parang gawan mo siya ng pain points at gawan mo siya ng solution, parang ganon, ipakita mo sa message mo. So, yan siya. Do they have families? Diba? Ito, pag yung tao may pamilya na, syempre, yung pinaka gusto nila talaga is to spend time with their family or with their loved ones. Diba? So, kung magta-target ka ng mga tao na may pamilya, then, pwede mong ilagay sa mensahe mo yung pagkakaroon ng time freedom and spend time with their family. So, parang ganun. Okay? So, ito, what results they want. If they want time freedom or financial freedom, or kung gusto ba nila na makasama yung pamilya nila or spend time with their family na hindi na problema sa income, na gusto magkaroon ng extra income on the side. So, parang ganun. So, ito, what are their challenges you want to solve? Okay? Kasi minsan, yung mga prospect natin, aware na sila sa benefit na ino-offer ng product natin, aware na sila sa end result na makukuha nila once they use our product, pero may mga reservation ng yan sila at the back of their mind, yung mga challenges. Ano ba yung mga challenges na yun? Katulad sa akin, yan, yung challenges na parati kong nakikita is hindi techy. Hindi technical yung mga tao na gustong matuto ng online marketing. Kaya ginawa ko nga sa campaign ko, online marketing made easy. Kasi gusto kong turuan yung mga tao kahit na walang technical na background. Kasi ako, nag-start din ako sa ganitong strategy or inaral ko to, zero background din ako. So, yung mga tao na gusto ko din turuan is yung mga tao na zero background sa ganitong strategy. Kaya yung campaign ko is online marketing made easy for Pinoy. Yan. So, ayan, kung challenges, katulad, ano bang product na, ito, pampaslim. Okay? At yung mga challenges ng mga tao na
bumibili ng mga pampaslim na product is that yung product na nabili nila is hindi effective para sa kanila. Okay? Ganun. So, may mga reservation yung mga taong yun. Tinatanong nila at the back of their mind, effective ba talaga to para sa akin? Kasi nasubukan ko na yung ibang product, hindi nag-effect para sa akin. Or kung may side effects ba, kung mga ganun mga bagay, or ano ba, paano ba nila makukuha yung product mo? Wala sila sa bahay, challenges yun, 'di ba? Kasi kung physical yung product mo, kailangan mo pang i-ship. 'Di ba? So kung walang tao sa bahay, paano na makukuha yung product mo? So ganun mga challenges. So isipin mo yung mga reservation ng mga gusto mong maka-work na mga prospect mo, tapos i-address mo yon para once na magtanong sila, then it is very easy for you na masagot yun. Katulad sa ino-offer ko, walang laptop. Okay? Walang oras na aralin, walang masyadong oras na aralin yung ganitong strategy, pero willing sila. Ganon. So, hindi technical. Ano pa ba? Kasi walang background eh. Walang background sa computer. So, ganun mga challenges. Okay? Yun. Importante na i-determine mo yung mga bagay na yun. So, parang ganito. Sa papel, magsulat ka kung sino yung mga tao na gusto mong i-attract. Okay? Tapos, gumawa ka ng, ito kasi, natutunan ko sa mentor ko din, na mas madali siyang i-apply. So, parang ganito. Okay, sa papel, ito, notebook. Yan, sa papel, ito, diba, sa papel, yan, hatiin mo yung papel sa sa tatlo. Mas madali ito para sa akin na ganito yung paggawa mo if you're going to determine sino talaga yung target market mo. Yan, hatiin mo sa tatlo. Okay? So, nakatatlo na yan. Diba? Yan, tatlo. 1, 2, 3. Diba? 1, 2, 3. Sa tatlo. Sa first na column, ilagay mo dito, yung problem or yung pain points. Sa next na column, ilagay mo yung end result or yung solution ng problem na yun. Okay? Parang ganyan siya. Yan, problem sa first column. Sa second, end result, solution. Tapos, sa last, ilagay mo yung challenges. Okay? So, itong problem or pain points, ito yung mga problem na gusto mong isolve. Diba? Gaya ng sinabi ko kanina. Problem na gusto mong isolve. Dito. Tapos, kahit anong problem, basta kung alam mo na yung niche mo, 'di ba? Alam mo na kung ano yung problem na pwede mong i-address. So again, sa first is problem or yung pain points ng mga prospect mo na gusto mong i-attract or i-target. Tapos yung end result or solution na gusto nila makuha. So ito, madali lang tong i-determine pag alam mo na yung problem or pain points ng mga prospect na gusto mong i-attract. Tapos, yung challenges or yung reservation na meron yung mga prospect mo na nagpapatigil sa kanila na bilhin yung product mo. Minsan kasi, financial din, parang ganon, money. So, pag ito nagawa mo, madali nang magsulat ng isang post na mag-a-attract ng mga prospect mo. Okay, kasi magiging direct to the point na siya, direct marketing, kumbaga, direct response marketing, kasi nagta-target ka lang ng mga specific people, kasi specific problem, 'di ba? Specific people sa ginagawa mong business. But again, depende yun sa niche mo. Alright, so ito, problem, pain points, end result or solution, and then yung challenges or reservation kung bakit hindi sila bibili or sasali sa product mo. Yung nagpapapigil sa kanila. So, eto, gawin nyo to guys.
I can guarantee you na hindi na ganun kahirap na magsulat ng post. Okay? Or magsulat ng message sa ginagawa nyo. Ayan. So, remember nyo to kasi magiging applicable to sa mga susunod na topic natin, lalo na sa Wednesday. Okay? Kasi yung Wednesday again, yung topic natin is about yung tool. Tapos, paano ka makagawa ng mga free offers mo. Okay? Kasi hindi ka makagawa ng free offer mo kung hindi mo alam kung sino yung tina-target mo. Diyos ko po, mahirap guys. Okay? Para kang para kang naglalaro ng dart na hindi pumapasok doon sa hindi tumatama doon sa bilog, 'di ba? Yung parang ganoon. Yan. Kung hindi mo to gawin. Alright? So, again guys, make sure na gawin nyo yon yung shinare ko kanina para hindi na mahirap yung pag-create ng post or para hindi na kayo mahihirapan kung ano yung gagawin mo. Okay? Para makagawa ka ng isang effective na post. Kasi kahit na image pa yan, kahit na mahaba pa yung ginawa mong post, pero kung hindi naman siya nakatarget sa mga tamang tao, then wala ding mangyayari, walang papansin. Okay? So, yun. I hope na may natutunan kayo. Alright? Today, so ano pa ba? Tingnan ko ang ano nilagay ko. Wala, oh, yun. Ito guys, remember nyo na only address your message to your target market para mapansin. Okay, so if you have question related to this training, si Lake, sagot ko dyan is hindi. You can, yun, mas nag-focus ako sa pagbibigay ng training or information sa inyo. So, pwede mong i-apply yung mga natutunan mo dito para i-market yung sarili mong company. Kasi ikaw yung mas nakakaalam kung ano yung benefit ng company mo. Ikaw yung mas nakakaalam kung ano yung end result na gusto mong ipahiwatig or kung ano yung specific na solution na gusto mong ibigay gamit ang company mo. So, again, i-apply mo yung natutunan mo sa mga training dito or sa mga episodes natin para sa ginagawa mong company. Okay? So, si Lynn, hi Lynn, hi Beverly, yun, hi Paul. Again, guys, if you have question related to this training, then you can comment it below. Okay? So, yun, yung gusto kong i-share. Kasi, again, itong topic na to, magagamit natin to sa mga next sa mga training natin. Okay? So, kanina, may nagtanong sa akin, may nag-message, si Jobert. Medyo advanced siya. So, sabi niya kung ano ba yung pwedeng gamitin pang bayad sa Facebook ads. Actually, pwede mong makita yan sa Google, Facebook ads. Yung Facebook ads, yung isa sa mga strategy para makakuha ka ng audience. Okay? Nang mas mabilis. So, advertising. Na instead na sa TV ka mag-advertise, magbayad ka para mag-advertise sa TV, para makakuha ng prospect, dito gagawin mo sa Facebook. Kasi mas maraming gumagamit ng Facebook ngayon, so mas madaling mag-advertise sa Facebook. So, pwede kang pumunta sa Google, tapos i-type mo Facebook ads payment, then ipapakita sa iyo kung ano yung mga pwede mong gamitin na payment methods. Basta pwedeng payment is Visa, Mastercard, yan, any card na Visa, Mastercard. Kasi yung ginawa ko kasi nandito ako sa Pilipinas, Union Bank na Ion yung gamit ko para ibayaran yung Facebook ads ko. Okay? So, don't worry guys, kung hindi pa kayo familiar sa Facebook ads, like what I've said, madadaanan natin to sa mga next na episodes natin. Okay? So, yan, Jobert. I hope na nasagot ko yung tanong mo. Okay? So, yun lang guys for today. And if you're watching this training ng replay, if you have question, just post it below. Okay? Below. Under comment section.
If you're not yet a member of my group, pwede mong i-search ito sa upper left side, may search bar dyan, Online Marketing Made Easy for Pinoy. Yan. Again, mga serious lang ng mga tao yung gusto kong maging part ng member ng group na to. Kasi you can ask any question related sa mga episodes natin. Dito din pinost ko yung mga replays, pati mga cheat sheet. Okay? Meaning yung mga PDF file na sinishare ko para mas masundan yun ng mabuti. Tapos may question and answer din dito. If you have any question related dun sa mga previous episodes, then you can ask here para masagot ko agad. So, yan, mga training. So, kung seryoso ka talaga matutunan to from scratch, then comment ka below ng yes para ma-add kita sa Facebook group na yon. Okay? So, thank you guys for watching this video. And again, my name is Sadil Pisanable, your online coach, and have a great day. Bye!